Magandang gabi sa inyo mga ka-viewers. Nandito na naman po si Ero Talakay, tulong talakay ni Ero. Ang ating talakay po ay ang hindi para sa iyo ang pag-aasawa. Ikaw ay naka tadhana na walang asawa. Alam nyo talagang ganyan. Meron talagang mga taong ganyan. Meron talagang mga tao na walang asawa kasi maraming mga misyon. Merong walang misyon na parang wala lang, hindi nagkaroon ng kapangyarihan sa buhay. Alam nyo naman kasi na marami mga way rin, marami mga way na kung bakit walang asawa. Saka hindi naman din lagi matamis ang pagsasamahan ng pag-aasawa. Totoong totoo yan. Maaaring maging matamis lang yan kung sinasama lang ng dasal. At meron din naman nagdasal, hindi naman pinapakinggan. Dahil hindi rin siguro taos puso yung pagdarasal, or maaaring hindi pa para sa kanila yung pagdarasal. Walang kapit sa pagdarasal. Ganon yan. Alam nyo, maraming way. Wala. Meron masaya, merong masayang malungkot, merong binabasted, merong na love at first sight, at marami pang iba. Alam nyo, napakasarap din naman sigurong pulupukyo tayo kung ang isang tao ay babaero o lalakero ang babae. Ganon. Mahilig sa ganon. Hindi natin sila mapipilit, hindi na natin sila mapipigil kung bakit hilig nila yung ganon. Meron talagang mga ganon. Merong mahilig sa mga ganon. Maaaring isang sakit din yan. Pero hindi rin sakit. Meron ding hindi sakit. Merong fall in love. Merong ganon. Ganon po yan. Kaya yung mga tinandahan ng binata hanggang sa pagtanda ay talagang walang asawa kahit nagdarasal. Kasi mahirap din na ipigilit yung sarili kung wala talagang ibinibigay sa iyo. Ganun yun. I-adjust nyo na lang ang isipan. I-adjust yung pag-iisip na maging liwanag lang. Yun lang yun. Kasi alam niyo naman din, ginagamit din kasi sa pang-iinggit yan yung pag-aasawa. Pero sa totoo talaga, ang pag-aasawa ay isang tahak na makipot. Tahak na impyerno. Hindi naman masasabi impyerno, pagsubok. Tahak na meron kang dalahing krus sa iyong buhay. Kasi magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng pamilya, depende sa dami ng anak. Yan ay tahak ng krus, tahak ng pagpapasan, pag sacrifice sa mga magiging anak. Ganun po yan. Kaya huwag kayong maiinggit kung may mga nagkakaroon ng relasyon or may mga nang-iinggit sa inyo na magpa-partner, ganun. Hindi nyo alam din kasi na sa darating na panahon kung maayos pa ba ang kanilang relasyon. Depende kung nagdarasal sila o hindi sila nagdarasal. Ganun po yan. Hanggang dito na lang po mga ka-viewers, para po sa paliwanag ko na talakay. Tulong din po to at kaliwanagan para po sa mga binata at dalagang binata rin na wala ring asawang lalaki. God bless po sa inyo.